Sige na. Who wants to lead the prayer? Pwede naman si Ate Ara na lang. Sige, is it ate o kuya? Sorry, Ate Ara. Ate Ira, sige. Ate, how to pronounce your name? It's Ira? Or ano? Ira po, ma'am. Good evening po, by sige, the way. Ate Ira. Ayan, Ate Ira. Sige po, will you please lead the prayer? Thank you po. Okay po, ma'am. Okay, classmates, let's bow our heads and feel the presence of our Lord. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen. Yan. Thank you po, ate. Welcome po, ma'am. Alright, so I think we are ready. We have here 59 students here. I think 56 siguro or 58 kasi syempre ako yung isa dyan. Anyway, so let us start. Pero since marami pa naman nagpapa-admit, sige, hanggat kaya pang mag-admit or kaya pang pumasok dito sa i-admit ko kayo. Alright, so let us start. Tonight, we are going to study about the health of optimizing the physical education 1, which came from the module 2 with set fitness goal, engaging in the moderate to vigorous physical activity. So this is our topic for today or for tonight. Ayan na naman tayo sa pag-admit. Siguro parang kailangan ko na ata dito ng ayan. Ayan, sunod-sunod. Wait lang. Okay, so to start with our lesson, so do you have an idea about the vigorous physical activity? So what is the vigorous physical activity? Sige nga, anybody? You can type. Sige, Ate Ira. Sige nga. Admit. While I am admitting the sige, read na lang po, ate. Para hindi ka maano. Sige po. Vigorous physical activity is a type of exercise that requires a high level of effort and makes your heart rate and breathing increase significantly. Ayan, thank you, ate. Ayan. So, ang sabi dito, the vigorous physical activity. But, before we go on for our next topic today or tonight, I just want everybody to have a review for the past lesson that we are already discussed last week. What is the topic is all about? What is the topic that we already discussed last week? Ate Catherine, do you have an idea about the topic that we already discussed last week? Optimizing physical education po. Yes, it's all about the? Pardon, ate? Health optimizing. Ayan. Health optimizing physical education. Ayan, very good si ate. May nakuha. Yung iba nga, sige nga, you can answer in the chat box if you are still, yan, sige. If you study physical fitness po. Yes, it's all about the physical fitness. But what is the topic? Wait lang ha, mag-admit muna ako. Sige. Physical fitness and, tama si ate. Very good. Yeah, tama. What else? Health-related fitness, correct? That's right. Di ba before ako pinapa-exit, ay bago tayo may exit form akong pinapasagutan, which is, nandoon yung ibang mga may mga tanong doon. Wait lang, mag-admit muna ako dito. May mga tanong po doon about sa topic na ating napag-aralan. Yan, the physical, the principles. Very good kayong lahat. Sige. Tama yung mga yung mga, I think itong mga iba dito, mga nagtitake down notes ito. Kaya alam nila yung mga sagot. Or maybe they are visited the Google Classroom. That's why alam nila yung mga sagot. So, minsan, dalaw-dalaw din kayo ng Google Classroom natin para makita ninyo. Ayan. So, since we already know about the topic that we already discussed last week, we have the new topic about the
about the, what is it? About the physical, about the whole, the engaging. Sorry. Ang dami kasi ditong nagpapa-admit. Nawawala tuloy ako bigla. Ayan. About the set of fitness goals. So, napag-aralan din natin kung paano natin iset yung mind natin, yung time natin, di ba? Last week. Kung paano natin iset yung ano ng time natin, kung paano natin i-manage yung ano, yung ating activities during that particular hobby or activities. So, dapat alam din natin kung paano or ano lang yung kakayahan ng ating katawan para sa physical fitness na iyon. So, okay. So, the vigorous physical activity is a type of an exercise that requires a high level of efforts and makes your heart rate and breathing increase significantly. So, ito yung the vigorous activity or physical activity. Ito yung mga halimbawa ng mga ehersisyo or yung mga ginagawa natin in our activities, physical activities natin sa ating siguro minsan yung iba sa pang-araw-araw nating ano, and then yung iba naman is hindi naman ito ginagawang daily routine. Pero yung iba kasi especially dun sa mga talagang may sinusundan na ano, may sinusundan na schedule about dun sa kanilang routine na ito, talagang nangyayari yung mga ganitong ano, situation. So, the vigorous activity or physical activity ay ito yung mga exercise na nare-require ng high level ng effort. Yan, para magkaroon or para yung ating, para na yung heart rate at saka yung ano ng ano natin ay magkaroon ng tama. Ano ba naman ito? Wait lang ha. Ang dami kasing nagpapa-accept na nawawala sa screen ko yung ano. Tapos ayun, maingay na naman yung aso. Yan. So these are the example of the table, or hindi ko maano kung nakikita niyo ba. Actually maliit kasi ako. Nagaling kasi siya sa Google lang. So nakuha. So this is the table gives an example of the light, the moderate and the vigorous intensity activity for the healthy adults. So we have here the light, the moderate and the vigorous. Yan. So 3.0, meron tayong 3.0 to 6 to 6.0 and meron tayong 6.0 and so on. So ano ba yung capacity or ano ba yung kayang gawin ng 3.0? So this is the walking slowly. Of course, yung sitting using a computer, standing the light work. For example, you are cooking, you are washing the dishes, you are doing the laundry, yan. So, fishing, sitting, and the playing most instruments. So, yan yung mga halimbawa ng nasa light, moderate. Next is nasa moderate. So, yung walking very brisk, yung nasa ano ba ito? Ang pinaka ng kanyang paglalakad ay mas mabilis kaysa dito sa isa. Of course, the cleaning heavy, yung mga yung washing ng windows, yung pagpa-vacuum, siguro yung paglaayos or paglilinis ng mga sasakyan, something like that. Mowing lawn, the power ang kanyang power mower naman ay ito yung what is it? Ano ba yung yung parang nag-aano siya sa ano ba itong ng loan na ito? Anyway, hindi ko siya i-search natin mamaya kung ano ba itong ng mowing loan na yan. Hindi ko siya anybody who can search the hindi ko masyadong itong term niya na ginamit dito. Wait lang. Yan. So, ayan, wait lang, ayun, magtapos daw ng damo. Ayun, loan, yan, tama. Naano ko na yung ng loan. Thank you sa nag-search, yan.
Naalala ko lang kasi yung loan. Hindi ko maano yung mowing na word niya na ginamit. Something like that yan. So, yung ano ng bicycling at saka light effort lang. Syempre yung 10 to 12 ano lang niya. And then, yan, badminton. Bakit yung bad niya ay magkahiwalay? So, dapat magkadugtong ito. Badminton recreation and the table. The tennis table, so, double. So, yung tennis kasi, pwede siyang gawin, ayan. Yung tennis kasi, pwede siyang gawing, what is it? Pwede siyang gawing single, pwede din siyang gawing doubles. So, yan yung ano ng tennis. Yan. Of course, kung dito sa ano ng moderate ay, dito naman tayo sa vigorous. Ano naman yung katumbas ng ano na, ito yung pinaka-risky na. For example, you are hiking. Ano man yung hiking, yung nag-ano kayo doon sa pwedeng hiking nyo ay sa patag, pwede din yung sa hiking nyo ay pwede din yung sa mabundok. Yan, parang ganyan, something like that. Yan. Iba kasi yung ano ng, yes, yung hiking kasi or yung ano ng, yung iba, magkaiba kasi ano ng hiking sa mountaineering niya. Parang sa ano ng mountaineering. So, yun yung ano niya. So, yung hiking kasi, pwede naman natin gawin even dito sa patag na ano natin na, na medyo malalayo ang distance. Ayan. Yes, tama, trekking. At yan yung lagi kong ginagawa. Nakailang trek na ba ako? 4, something like that. Yan. So, jogging. Tapos yung ano niya is, yung pag ano ng damo, yung shoveling, yan. And then, carrying the heavy loads, yung bicycling fast, mas mabilis doon sa isa. Of course, yung ano ng basketball game, yung soccer game, at saka tennis. Yung ano naman niya is, para mas mabilis yung ano yung ano dito is, yung tennis dito ay single na lang. Yan. Yan yung sample nung ano, kung paano ipinapakita yung light, yung moderate at saka vigorous intensity ng activity na makukuha o magagawa natin para sa ating katawan pag nag-e-exercise. Yan. So, ano daw ba yung aerobic exercise? Anybody? Accept pa. Sige. What is the aerobic exercise? Ate, sino yung nag-raise? Zumba? Sabi ni Ate Evangeline, Zumba. Sige, Ate Evangeline, will you please read the slides? Yan, yun nandyan po sa Nakikita po ba? Sorry. Nakikita yung screen ko? Medyo maliit sa screen ko. I don't know why. Thank you. Sige. Who can read, Ate... Sige, si Kuya Jason. Kuya Jason, go. Right. It's any physical activity that makes you sweat, causes you to breathe harder, and gets your heart beating faster compared to when you are at rest. Doing aerobics exercise regularly is strengthening your heart and lungs and train your cardiovascular system to manage and deliver oxygen more quickly and efficiently throughout your body. Thank you, Kuya. Very good si Kuya magbasa. Dapat ganyan rin. Ayan. So, thank you, Kuya. Ayan, sabi dito, the aerobic exercise daw is a physical activity that makes you sweat. So, yung aerobic exercise, ito yung nagiging dahilan para maipalabas natin yung ating mga, yung ating mga pawis. Yan. Yan yung nakaano ng pawis. Actually, anak, opo. Pero kasi anak, yung gusto ko kasi nakikita ko yung comments ng mga thank you Kuya Jude sa idea. Pero gusto ko kasi nakikita ko yung comments ninyo dito sa kabilang side while I am presenting dito sa kabila. And of course, nakikita ko yung mga nagre-raise ng hand. Kaya medyo maliit yung slide ko talaga dito sa akin pagdating sa kaya medyo nahihirapan ako Pero don't worry, I can handle naman. Salamat po. Thank you, Kuya Jude. Ayan. So, kaya I am asking sa inyo kung medyo maliit ba sa inyo. Sorry. Ayan. So, ayan. It is also causes the breath harder. So, ito din ay nakakatulong sa atin para maano natin yung kung gaano ba
ang kaya ng ano ng tibok ng ating puso, kung hanggang kailan yung pagod na kaya nating iinda sa ating mga katawan pag tayo ay nag-aerobics. So, doing the aerobics exercise regularly, it is a strengthens your heart and lungs and trains your cardio. So, ito rin ay nakakatulong para mas lalong lumakas ang ating, yung ating heart and ating lungs. And of course, yung cardiovascular system natin para mas lalong ma-deliver ng maayos ang oxygen. Lalo-lalo na dun sa mga, minsan kasi di ba yung yung minsan sinasabi, may naririnig ba kayo sometimes na yung sinasabi, hindi makadaloy ng maayos yung kanyang dugo, kaya So, dapat ganun. Ito yung mga thank you. Thank you po, kuya. Grabe naman yun. Ayan. So, para maayos maayos natin or makita natin kung talagang yung maaga pa lang magunat-unat na para mas dumaloy yung mas maayos yung pagdaloy or yung pag-circulate ng blood sa ating katawan. Alright, so as what you can see naman, there in the pictures, alam naman natin at alam ko din na alam nyo rin naman kung ano yung ibig sabihin ng aerobics exercise. Lalo-lalo na yung mga Zumba, lalo-lalo na yung mga maraming magaling dyan. Ayan. So, yung kasi even you are staying inside the house, you can do it by yourself, di ba? So, nagagawa mo ito kahit lalo-lalo na meron namang pwedeng masundan sa YouTube, something like that. Ayan. So, any ideas? Do you have ideas na gusto ninyong maidagdag para mas mapalawak ang ating discussions? Wala? Anybody? Who wants to, Wala. Okay. So, let us continue. So, there are the 4 techniques in getting the heartbeat per minute, and they are also as follows. Number 1 is what you can see here in the pictures in the right side. I don't think so kung sa right side nyo ba yan, basta sa akin nasa right side. The right side, and the apical pulse daw is on the left side of the chest and slightly below in the nipple. So kung nakikita ninyo or napapansin, if you are kapa-kapa in your chest, yan makikita or mararamdaman nyo yan kung saan dyan banda. That is the apical pulse ninyo. So it is taken at the apex of the heart and can sometimes be felt very clearly and by placing the heel of the hand over the left side of your chest. So something like that, yung parang pero pag kinapa mo yan, hindi ibig sabihin kung ano yung nararamdaman mo, in laba ako. Ayan. Yan, gaganyan. Wow, yes. So guys, yan. Pagdating talaga sa mga ganyang topic, buhay na buhay sila. Something like that. Pag if you are holding your upper, ayan, makikita. Ayan, kumakabog-kabog ang puso habang nakikita. Ayun, tama. Grabe yan, no? Masaya yung mga yarn, tama. Ayan, so we felt very clearly by placing the heel of the hand over the left side of the chest. So yun yung tinatawag nating apical site. Of course, the next one is the carotid pulse. So dito natin yan yan, kung nakikita ninyo sa wala pala akong camera. Ayan, kung nakikita ninyo dyan, di ba if every time na proceed to the heartbeat. Talaga ba? Heartbeat lang ang gusto niya. Ayan, kapag ang hugot daw ka. Ayan, if you are, di ba, sometimes kung may mga nakikita po kayong mga nahimatay dahil sa pagmamahal. Something like that. So, di ba nakikita niyo may laging inaano dito kung buhay pa yan? Kung humihinga pa ba? Ayan, dyan po yan. Dyan yan inaano. Naubo tuloy ako. Ayan, dyan po yan. Kinakapa. So, yan yung tinatawag nating carotid pulse site. So, yan.
Opo, yung pulse sa leeg. It is taken from the carotid artery just beside the larynx. Yung larynx natin dito, yan, using the light pressure from the tips of the pointer and the middle fingers. So, pwede yung tips ng fingers niyo ang gagamitin and yung middle fingers ninyo, pwede niya makapa. Pero kung wala kayong middle fingers at saka pwede din naman gamitin yung ibang part ng inyong finger. Ayan. Alright. Nawala presentation? Really? Wait lang. Nawala po ba? Hindi wala, ma'am. Ay, nawala. Yan. Ba't yung iba daw dyan pag kinakapa dyan nahihimatay? Baka talagang dati na siyang nahimatay. Ayan, sa larynx. Remember that never... Yan, so remember that never check the bus carotid arteries at the same time. So hindi mo nalang pwedeng nakikiliti. Maybe, ganun siguro yon, Char. Ayan. So hindi naman kasi po pwedeng kapain natin siya ng both side. Hindi pwedeng ganun at the same time. Ano na nahahawakan mo yan? Beke na yan. Peace. Ayan, beke na yan. Pag ganyan yung nahawakan nyo, ayan. Char lang. Ano yung heart mo nasa left side? Hindi ko alam kung nasaan ang heart mo. Bahala ka. Pag yan hindi tumibok, sinasabi ko sa'yo. Ayan. So, the next... Ay, may paganyan pa. Ayan. So, sige, basahin mo nga to, Vincent. The next one, Vincent. Basahin mo nga to. May paganyan ka pa. Sorry, ma'am. Radial pulse site is taken from the radial artery at the wrist in line with the thumb using the tips of pointer and middle fingers. Thank you, ma'am. So, thank you, Kuya. Siyempre, wag naman tayo, si Kuya Jamel naman. Siyempre, wag naman tayo masyadong seryoso, di ba? Siyempre, may kasama tayong pero at the same time, nag-aaral tayo. May natututunan ba, di ba kayo? May natututunan din naman siguro kayo. Wala kayo dyan. Char lang. Ayan. Ayan. So, ang sabi dito, the radial pulse site, ayan, yung kung nakikita niyo yung ninyo dito, ito yung pulso ninyo dito. Yan. Ito yung tinatawag natin radial pulse site. So, it is taken from the radial artery of the wrist. So, di ba minsan dito din yung ginagamit. Ayan. Minsan kasi nakikita natin or especially dun sa mga minsan nakikita natin naano natin dito, di ba? Inaano dito. Dito nila, sino ba yung mga gumagamit ng pag kumukuha dito ng pulso? Yan, yung mga, kung medyo, yes, tama, yung nurse, yan, kumuha sila dyan kung yan, siguro sa mataas ng lagnat, pwede din siguro, ayan. Tapos, para malaman ninyo kung siya ay may pulso pa or may, humihinga or nahimatay lang siya. So, yun yung dito sa ng radial pulse natin. Ha? Anong CG ako, ma'am? Ano yung CG? Sorry, di ako makarelate. Yan. Caregiver. Very good si ate. Kaya pala si ate Era, akala ko po kasi GC. CG po ni HR. Okay, so, ayan, caregiver. Hello, ate. Saan ka, ate? Yan. So, yan. Ayan, so the next one is, chill lang. The next one is, nawala ang presentation natin. Parang balak ata magpatagal tayo. And the next one is the temporal pulse site. So, saan naman natin makikita yung temporal pulse site? Nakikita natin dito sa sentido noo. Just a minute, so, joke lang. Dito sa ating sentido, yun yung tinatawag nating temporal pulse site. Yan, sa sentido. Kung matitibok. Ayan, sabi ni ate, kung matitigok ka na ba? Yan, tama po yung mga yan, huwag tayong masyadong seryoso. Yan, kunyari lang, grabe naman yung mga yan. Ay, wait lang, nai-ignore na natin itong mga nagpapa-admit. Sorry po. Sorry, medyo lang kami sa ating
topic. Ayan. So, it can be obtained from the left and or the right temple of the light pressure from the tips of the pointer of the middle finger. So, pwede nyo rin i-ano yung buo or pwede yung middle finger nyo lang. So, pwede nyo gamitin yan. Any ano na mas, any part of your, ng finger mo na alam mo na mas nararamdaman mo kung saan banda yung ano niya. Yan. Kung saan banda yung, ay boy ba yan? Sorry po. Kasi naman yung yung name po. Sorry po. Sige. Ma'am, kanina pa ako nagsalita, ma'am. Kasi anak, pag nagsasalita ka anak, nakaano ako dito sa presentation. Sorry po. Nakita ko na nga. Ayan, sala. Yung ikaw ba yung nakatuksido? Chari, nakatuksido. Yung nakaano. Yeah. Joke lang. Nakita ka naman. Siya daw po yung mga I know it. Sige. Admit ko muna tong mga to. Siguro galing to sa kabilang ayan. Alright, so the next one is, ayan, kung napapansin niyo, this is the example of the aerobic fitness. So, anybody from the, wait lang. Who can read? Wait lang. Who can read? Nasan si si Kuya Dennis pala yung caregiver kanina. Thank you Ate Ira for letting me know that. Hindi ko alam yung yung putol nung Ayan. So, Kuya Dennis, can you please read? Pwede po ba? Are you there? Sige po. Baka wala. Sige. Tawag na lang ako ng iba dito. Si Kuya Jason. Aerobic fitness is the ability of the body cardiovascular system to supply energy during continuous physical activities such as biking and running. Studies show that this type of exercise provides many health benefits such as decreasing risk for heart disease, stroke, high blood pressure, type 2, diabetes, and some cancers. Okay, thank you Kuya. Thank you Kuya Jason. So, ang sabi dito, yung ng aerobic fitness daw is nakakatulong. Gaya nga sabi ko kanina, di ba lalo na yung mga matatanda, kung nakikita niyo, kung napapansin niyo, wait lang. Kung lalabas yung puso ko. Kung napapansin niyo, yung mga matatanda, mahilig po sila sa yung magsusumba-sumba. Ayan, kasi gusto nila yung kanilang, ng kanilang maging healthy pa rin yung kanilang yung kanilang katawan kahit na ganun yung ng age nila. So especially dun sa mga kung may nakikita kayo, especially din sa kung nandito kayo banda sa ng UP, sobrang daming mga nagjo-jogging diyan, mga lalo na yung mga medyo matatanda. Even nga dito sa alang daanan ng SM North, kahit diyan sa paikot ng ng SM North, every morning, marami din pong nag-jogging dyan. Kasi ano ba yung benefit nun? Ayan, so isa sa magiging nun is yun nga, nakakatulong ito para mas lalong yung enhance yung ng ating heart, mapanatili yung maayos na circulation ng ating dugo, syempre yung ng cardiovascular natin. Yan yung mga physical activity, yung mga simpleng simpleng gawain ba, just like something yung pagwawalis mo sa malawak mong bakuran. Do you think ito ay isang example na nakakatulong din para sa na ma-develop yung or mas maayos yung ng cardiovascular system ninyo? Sa inyong palagay? Yan na ba? Yes, syempre naman po. So, kahit itong simpleng ng pagwawalis, alam po ninyo, nakakatulong po ito, na malaki yung kanyang benefits lalo na pag every morning, lalo na pag sa bandang probinsya. Sino yung taga-province dyan? Ayan, shout out. Especially pag medyo nasa province ka, everyday yan, lalo-lalo, ayan, sabi ni Kuya Marlon, ayan, everyday yan, pag meron mga, lalo-lalo na yung mga, natin, lalo na yung ating mga nanay, mga pagbangon yan, sigurado yan, walis ang hahawakan after nilang So, ganun kasi sila ganun sila ka,
Ganun sila ka ano. Yan. Sorry, malakas yung, ayan. Wow, Dubai province. Ang galing ni Kuya Dennis. Ayan. Sana all nasa Dubai. Okay. So what is the muscular strength and how to improve it? Paano daw natin andali. Mag-admit lang ako dito. Madami ng ano. Ayan. Ate Bernadette. Sige po, Ate Bernadette. Can you please read? Will you please read, Ate Bernadette? Ayan, sige. Mag-usap kayo. Pwede kayo dyan mag-ano. Yan, marami na mga nasa Dubai at saka nasa Abu Dhabi. Magkita-kita na lang po kayo dyan. Ate Bernadette, are you there? Ate Bernadette? Sige, Ate Bernadette, Janicio po. Sige. That's okay, Ate Det. Sige, go. Nakikita po bang Muscular slide? strength and how to improve it. Opo. Sige po. Muscular strength is the ability of the muscles to exert a force during an activity, such as lifting weights. Muscle strengthening exercises involve using your muscles to work against a resistance, such as body weight, elastic bands, or weight. Yan. Thank you, Ate Det. Alam niyo yan sa Ate Det, napaka-ano yan. Napaka-attentive sa ano yan ng lahat ng, ano, kahit may anak yan, kahit nung nasa ALS pa siya. Very, ano yan, mahusay mag-manage ng kanyang time para sa pagsabay ng kanyang pag-aaral at saka yung kanyang pag-aalaga ng kanyang mga babies. Yan. Alright. So, ang sabi dito, the muscular strength daw is the ability to the muscles to exercise force during an activity such as, ito yung mga activities or ito yung mga exercise na ito na kagaya ng ating napag-aralan last week na kung paano kabigat ang iyong exercise na isinasagawa para lang doon sa kaya mong or kaya ng katawan mo. So, yun yung tinatawag nating muscular strength. So, ito yung abilidad ng iyong ano, kung paano mo i-handle yung isang bagay or isang ano ng physical activity. So maaaring ito ay yung paglilifting ng weights, maaaring yung the dumbbell, maaaring ito ay yung pagbuhat ng mga yung mga ginagawa niyo sa ano ba to? Ginagawa niyo sa gym. Ayan, nawawala na tuloy ako. Buti na lang naunahan ko konti si Kuya Jude. Ayan, yung ginagawa niyo sa gym. Iba talaga itong hindi nag-gym. Ayan. So, next. Wait lang. Admit ko lang to si Kuya Alexander at saka si na Trinidad. Ayan. Yan. So, next. May magpapa-accept pa kaya dyan. Andali. Pasuyo na lang po ako pa screenshot yung para may makuha po ako mamayang pictures. Ayan, the next one is the bone strengthening exercise. Ate Maria Cristina, are you there? Yes po. Sige po. Ate Cristina, pwede pong pabasa po. Okay po. Thank you po. Bone strengthening exercise. Lakihan ko muna ate. Parang maliit sa mo. Ayan. Medyo malaki ba? Okay na po. Okay po. Sige po. Bone strengthening exercise or any weight-bearing activity that produces a force on the bone is also important to overall health for children and adults. This force is usually produced by impact with the ground and results in bone growth in children and healthy maintenance of bone density in adults. Example of bone strengthening activities magulo to include jumping. Wait lang. Kasi masyadong mabilis. Okay lang naman kahit hindi mabilis. Basta Sige, go. Parang hinahabol ka tuloy. Yung alaga ko maakyat sa akin. Okay. Sige. Tapos ka na. Sige, example. Sige po. Example of bone strengthening activities include jumping, walking, jogging, and lifting exercise. As you can see, some exercise such as walking or jogging serve as dual purpose of strengthening
our bones and our aerobic system. Very good si ate. Thank you ate sa pagpapaunlak na pag magbabasa kahit na nag-aano ka, kahit may inaalagaan ka po. Ayan. Salamat po. Anyway, so wait lang. Nawala yung active. Nawala po ba ang aking presentation? Ayan. Hindi naman po. Ano. Thank you ate. Ate Christina, salamat po sa pagpapaunlak. Ayan. Okay. So, wait lang. Nawala po kasi yung ano. Ayan, so yung sinasabi. Sige po, okay lang. Saan ka po ba ate Christina? Yan, parang nasa ano din ata si ate Christina. Kaya pala nasa Saudi. Sorry po. Sige, pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam masyado yung mga ano ninyo. Mga OFW talaga siguro pala ito yung ano. Sige. Okay, tama. Ayan, sabi dito yung bonus strengthening exercise daw is any weight bearing activity that produces the force on the bones. So ito yung kung nakikita ninyo, yan yung parang parang nagbubuhat siya ng ano ba yung tawag, weightlifting. Ayan, yung parang ano, yan. Barbell po, ma'am. Opo, so yan, parang ganyan. Sige lang, kaya yan. Hirap na sa ibang bansa. Laban sa buhay, ganun lang talaga po. Pasasaan ba't makakaahon. So, okay lang yan. Ayan. So, basta pag hindi, actually kasi nagtatawag ako para hindi lang din naman pero pag hindi po naman talaga kayo pwede, okay lang po kayong tumanggi. Huwag niyo pong pipilitin pag hindi kaya, ha? Kasi sa totoo lang po, hindi ko kayo lahat memorize. So, ayun. Sorry. Ayan. Tama yan si Ate Christina. Tama po. Ayan. The next one is the muscular endurance. On the other hand, is how many times you can lift a certain amount of the weight. So, ito yung sinasabi ko na yung kagaya ng last week nga, ito yung muscular endurance natin. Kung ito yung nagpapakita kung gaano di ba sabi ko nga, yung physical activities na ginagawa natin during the past lesson na ating na-discuss last few weeks, ito ay yung hindi natin binibigla, di ba? Yun yung sabi ko na dapat ay inuunti-unti. So, dapat meron kang goal. Halimbawa, ito yung goal mo for the whole week, yung makabuo ka ng 5 weightlifting na ganon, and then the next day or the next week, iba naman yung and hanggang sa maipush mo or hanggang sa makuha mo yung tina-target mo. So yun yung ating lesson or yun yung topic natin, di ba, last week. So ganyan din yung sinasabi dito about sa ng muscular endurance. It is on how many times you can lift on the certain amount of weight. So, hindi mo kasi basta-basta makikuha or hindi mo kasi basta-basta malilift yung isang mabigat na bagay pag hindi ka din naman talaga nag-practice or hindi ka nag-train. So, kagaya nga ng in-example ko before, si Heidelin Diaz dati is, bago niya nakuha yung pagiging champion, one of the champion of the world, is nagsisimula po talaga siya na mag-ensayo ng maayos. Hindi niya po nakuha agad yung na magiging champion. 3 times ata siyang nag-try bago niya to nakuha. So, yun yung niya. So, hindi kasi dapat, yes, tama si Kuya Ramil. So, dapat ay inuumpisahan natin sa magaan para ay hindi mabigla yung ating katawan. Lalo-lalo na kung tayo ay hindi naman ganun kasanay sa mabibigat na gawain o mabibigat na trabaho. The next one is the resistance training. So the strength exercises such as the weightlifting, you push-ups and crunches work your muscles by using the resistance or like the dumbbell or your own body weight. So yung kahit yung pag ano ba tawag doon? Yung parang binubuhat mo yung sarili mo, tapos nakaganyan ka, tapos i-up mo yung mo na ka sa bakal. So ganyan. Yan, tama si Kuya Marlon, hindi nadadaan sa madalian. Mas maganda daw na sinasanay mo na muna ang sarili bago nyo po makamit ang pangarap. Yon, tama. Ayan. Yes, tama si Kuya Dennis. So, yun yung pull-up. So, something like that. Sorry, hindi kasi ako masyado ma-gym. Oh my gosh.
Ayan, kaya hindi ako masyadong ayan. So, ayan, which is particularly, it is important for weight loss. So, because the lean muscle burns more calories than other types of tissues. So, ito yung mga sample or ito yung mga samples na physical activities naman na nakakabawas or nakakakuha or nakakabawas ng pagtanggal ng inyong mga calories sa inyong katawan. At saka yung iba pang other types of tissues ng ating katawan. Kung ito ba, ang tissues ba na yan ay bad or good tissues. Yan. Yan, sabi ni Kuya, try and try. Yan. So, correct naman. Tama naman po. Yan. So, the circuit training. So, it is when you alternate between the several activities or exercises, usually 5 to 10, that target different muscles group. So, ito naman yung sample. Kung nakikita ninyo, ito talagang mga kano or yung mga talaga na ito, mga mahilig talaga sa mga ganyang activities. Minsan, konti lang makikita mo sa gym na ganito ang ginagawa. Di ba? Yung parang nag-group sila na kasi yung karamihan makikita natin sa gym, especially dito, pag dito ka sa yung mga, what is it? Yung mga physical activities na kanilang ginagawa is yung para sa kanilang sarili, yung isahan lang, yung pang single lang. Ayan. So, blood injury comes first before you died. Oh. Yan, sabi ni Kuya Kenneth. Huwag naman tayo mag-usap-usap sa died, Joke lang po. Ayan, tama. Since tama naman talaga si Kuya Kenneth. Yan. Okay. So, the next one is the flexibility exercises. Kaya, ayan. Sige nga, Ate Jen, pakibasa po ito. Dami alam ni Kuya Jen Jelani. Ate Jen, are you there? Sige, sino pang nandito? Sige, Ate Girly. Sige, si Ate Girly na lang. Good evening, ma'am. Good evening po. Sige pa. Flexibility exercise strength your muscles and may improve your range of motion at your joints. They can improve your flexibility and reduce your risk of injury during sports and other activities. It is usually done in warm-up exercise to condition the muscle and in the cooling down exercise to allow the body to gradual transition in a resting or near resting state. Thank you, Ate Girly. Ayan. So, the next is, yan, di ko. Sige po. Ay, sorry po, Ate Jen. Sige, that's okay. Kaya nga sabi ko. Ngayon sabi ko, pag hindi pwede, it's okay. Just that magsabi lang kayo. Nandyan amo mo. Okay lang po yan. No worries. Ayan. Okay. So, ang sabi dito, the flexibility exercise now is ito yung ng strength, your muscles and many it may improve your range of motion and your joints. So, ito yung mga exercises naman na nakakatulong kung paano, nakita yung mga nag-gymnastics, yan yung mga kung paano, yung kasi ng flexibility, ay nung magiging flexible yung ating katawan, kung paano mo abot yung bahala ka iikot yung ulo mo dyan sa bahala ka mag-twerk dyan, kung paano. So, yun yung tinatawag nating flexible. Yung flexible kasi kung paano natin yung mga joints or yung mga ng ating katawan. So, minsan, merong mga may mga talented talaga dyan pagdating sa mga ganyan na di ba, kung nanonood kayong mga yung mga got talents na mga may makikita kayong mga ganyan. So, yun yung mga sample. Pero hindi din naman nila yun nakukuha agad-agad na yun lang na skills lang nila yun or lang talaga nila. So, pinag-aaralan or talagang nag-i-ensayo pa rin sila ng para makuha or ma-achieve nila yung ganitong ng pagiging flexible ng kanilang katawan or ng kanilang body. So, yun yung ng flexibility exercise. So, next one is, ayan, how about the static stretching? Ito naman yung kung paano mo i-stretching or i-stretch kung kaya mo bang abutin yung ulo mo mula doon sa iyong tuhod na nakatayo. Kaya nyo? Ayan. So, parang ganyan yung niya. Sige, sino pa dito? Ay, nandiyan na sila, Ate Joy. Ate Joy, can you please read? Tapos na kayo magklase, Ate Joy, sa kabila po?
It's okay. Sige lang po. Sige, wala ata si Ate Joy. Nawala si Ate Joy. Okay, sige. Si Ate Queen. Sino yung nawala? Sorry. Ay, siguro nakamute si Ate Joy. Opo, ma'am. Sorry. Nagsalita ako. Nakamute. Siguro nagbabasa na siya kanina. Nakamute siya. Sige pa, Ate Joy. Tapos na po kayo mag-klase sa kabila, Ate Joy. Hindi po natuloy, ma'am. Reschedule po ng first day. Okay. Sige po. Buti naman nakahabol kayo. Sige po, Ate Joy. Go po. Static strengthening is most often recommended for general fitness. With this type, you slowly ease into the position and hold for 10 to 30 seconds before slowly releasing the strength. Static strengthening should be performed with warm muscles, such as after a warm-up or at end of the workout. Yan. Thank you, Ate. Yan. Thank you, Ate Joy. Ay, nawala. Thank you, Ate Joy. Ayan. So, saan na ba tayo? Slide number, ano na tayo? Ayan. I think dito na. Ayan. So, ito naman yung ng static stretching. So, kung napapansin niyo, hindi lang naman kasi yung ini-stretch natin, hindi lang naman yung, itong ano ba to? Ano bang tawag natin, yung natin, kamay or yung natin, hindi lang naman ganito yung ini-stretch natin. So, pwede din natin i-stretch pati yung ating mga yung ng ating paa para kung ito ay kaya ba nating abutin, pati yung, at once na ginawa mo ito, pati yung likod mo kasi, pati yung likod mo yan na-exercise din. Sige lang, ate. Okay lang po, Ate Kat. No worry. Sige lang po. Makikinig lang po. Sabi. Sige po. Okay lang. Yan. So, ayan. Ang niya is, pagtapos, once na ginawa nyo yan, yung dulo or yung pinakailalim ng ng paa ninyo or yung dito, yung parang sa nahahati ng ng tuhod. Di ba masakit? Yan, kasi na-stretch or naaano din yung kanyang muscles dyan. Pag once na ginawa ninyo yung ganyang activities dyan sa pictures. Yan, so, pero wag nating bibiglain na basta na lang natin abutin yun. Ano sabi dyan? Bago daw natin yan is to hold your position for 10 to 30 seconds bago natin i-release yung ating nang ini-stretch natin para hindi magkaroon ng, ano bang tawag natin dito pag yung parang hindi mabigla, tapos hindi ano ba tawag dun sa Bisaya? Basta, something like that. Yung parang hindi siya nabigla na tapos yung masakit, yung parang napupulikat. Yan, tama si ate sa English, that is the cramps. Ayan, pulikat. Yan. Parang hindi siya mabigla ng ganun. Apa, Bisaya ako, and I must be proud of it. Apa, Bisaya po ako. Yan. Kaya niya ni Kuya. Ayan, yung bukog. Is it bikog? Bukog sa amin yan. Ayun gabi. Ayan. Hindi lang halata, pero Bisaya po ako. Di ba halata? Yan, tama. Yung bukog or yung bikog. Yung bikog sa inyo, bakit sa amin bukog? Yan. Alright, so we have the two forms of the static stretching. So ito yung tinatawag nating active static at yung isa ay ang passive. So let us start dito sa ng active. So this is the form of a stretching is used in yoga and the martial arts. So the stretch is held by the strength of the agonist muscles, the muscles responsible for the movement. And think of the stretch across. Nakaganyan pala ako tapos wala pala akong video. Na ako pa ako, pinapakita ko pa sa inyo pero wala pala akong camera. Sorry. Ayan. Think of the stretch across the upper body during the warrior two pose and yoga. So your arms are extended as your back, the chest, and the shoulders are stretched. So yung ng muscles natin of the arms and shoulders are agonist to the body. Muscles that allow to hold this stretch. Yan. So yung parang, sino yung mga nag-yoga? Iba pa yung nito sa, yung yoga kasi, ito, mas siya, mas mild siya kaysa dun sa ginagawa ng mga sa gym.
Yan. So, yan yung ano ng yoga. So, the next one is yung passive static. So, during this type of stretching, you hold the limb to perform the stretch without the any assistance. So, such as the bar. Alam yung ginagawa ito, if you are going to, what is it? If you have ano ba to, yung laro, for example, you are going to have yung volleyball, yung basketball, pwede yung gawin. Yan yung mga ano na ginagawa. At minsan kahit sa taekwondo, ganyan yung ano, minsan ginagawa yung ganyan. Yan, mas malaki daw yung tono ng yoga, lalo na po sa may mga sakit. Yan, kasi yun, tama po. Yun po yung breathing exercise nila. Tama po yun. Tama si Ate Samantha. Pero, yun nga, sabi ko, depende din sa ano ng tao, kung ano yung kayang gawin ng iyong katawan. So, wag pipilitin kung hindi kaya ng katawan or hindi kaya ng ating body or ng ating resistensya. So, wag pipilitin na maganyan-ganyan. Yan. So, the next one is the dynamic stretching. It is the stretching with movement. So the body transition is gradually into the position, and this movement is repeated is that you increase your reach and the range of motion. So research has found that the dynamic stretching is less beneficial than the static stretching for increasing the range of the motion. So, but unlike the static stretching, it is ideal during the pre-workout. So, ito yung ano natin, yung sinasabi ko kanina na pag ikaw ay mga maglalaro, maglalaro ka ng mga volleyball, ng basketball, even yung ano na yung swimming, ginagawa to. Parang nag-aano siya. Lalo na kung ikaw ay isang atleta. Yan. Lalo na kung ikaw ay isang atleta. Para maiwasan niya yung mga cramps sa ating katawan during the activity or during the performance of that certain activities, that is same like dance, because it is gently warms the muscles while also stretching them. So yun yung kanyang yan. So how do I assess my fitness level? So paano mo naman daw i-assess yung iyong fitness level? Kagaya, actually, this is the there is what is it? May kaugnayan siya dun sa dati nating tinopic last week. Yan. The first things first, resting heart rate. So your resting heart rate is the number of times your heart beats per minute when you're wait lang, may tumunog, may nagpapa-accept dyan. Wait lang ha. Yan. 6. Grrr. Nawala yung 3. Kala niya siguro inano ko. Yan. Okay, sige. Magtawag ako na magbabasa na lang. Si Ate Christine Joy. Ate Christine Joy, nandito ka po ba? Si Pipito. Ate Christine Joy Pipito. Nandyan po ba? Wala. Sige. Si Ate Daisy. Ate Daisy Joy. Wala din. Sige lang. Okay lang. Just type your message na kayo sa chat box kung nandyan po kayo pero bawal kayo magsalita. That is okay. How about Iframia Maras? Ang hirap naman po ng ninyo, ang name nyo. Babae ba si Ate Iframia or si Kuya? I think nasaan. LJ Mardido. There you go. Wala. Si Ate Rowena na lang. Sige. Okay lang po, ate. Sige. That's okay. Sige. Ate Rowena. I-admit ko pa lang pala yung tinatawag ko na. Tawa naman ako. Sige. I-admit ko pa lang pala si Ate Rowena. Sorry po. Sige. Ate Claire. Sige po. Ate Claire. Sige, pwede na po. Sige po. Sige po. First thing first. How do I access my fitness level? First thing, Assess. Ulit, ate. Wait lang, Ate Claire. Ulit. How do I assess? Hindi po access. Ulit, ate. how do I assess my fitness level? Very good. Sige po. Go. Lakihan ko po. Wait lang po Wait lang po. Lakihan ko para hindi. Yan. Go. Sa phone lang po kasi ako nag-online, mami. Sige lang po. Okay lang. Salamat. Sige po.
First resting heart rate. Your resting heart rate is the number of times your heart beat per minute when you are rest. A good time to check it is in the morning after you and a good night sleep before you get out of bed. Thank you po, ate. Ayan, thank you, ate. Nawala. Wait lang. Hindi ko, yung isang nagpapa-accept, di ko ma-accept kasi nilakihan ko yung screen ko. Sorry po. Wait lang po Sino kaya yun? Parang may nawala akong hindi na-accept. Wait lang po. Meron akong hindi na-accept Nagbabasa si ate. Wait lang. Ayan, Alexis Willis. Sorry po. Sige. Ayan. Paano daw yung first thing first? So, bago daw natin kunin yung ng ating, kung ilan yung heartbeats ng ating per minute, ay dapat daw mas mainam na gawin natin ito pagising natin sa umaga. So, check out this in the morning. If you had a good night's sleep and then nawala, lobat. Wait lang po. Lobat yung laptop. Hindi ko pala na-charge. Sorry po. Wait lang po. Baka mamatay po. Ang hirap pa naman ulit yung... Wait lang po Siya. Huwag ka muna mamatay. Wait lang. Activate pala siya. Nawala. Hello? Andiyan pa po ba? Sorry po. Nag-blur. Nag-blur Dito pa po ni ma'am. Sige po. Salamat. Sorry. Okay lang po, ate. Ate, is it good? Ate, ayan. Ate Javelin, okay lang po. No worries. Ayan. So, for most of us, between the 60 to 100 beats per minute or BPM is a normal. So, parang pwede ka namang, kahit wala kayong ginagamit na pwede ka namang magbilang dito sa beat ng ninyo, kahit dito sa inyong pulse, dito sa pulse nyo, sa pulso ninyo, pwede tayong magbilang dito per minute. Alam niyo yung pumipintok-pintok na ganyan, yan yung bilang niya. So, yan. So, the rate can be affected by the factors like stress, if you have anxiety, the hormones, meditation, if you are medication or naggagamot ka, and how the physically active you are. So, if you are an athlete daw or more active person, maybe resting heart rate at as low as 40 beats per minute. So, nagagawa daw yun. So, ibig sabihin, mabilis ang tibok ng puso, lalo na kung ikaw ay active or maano ka sa active or yan, lalo na kung yung mga physical activities mo ay laging ginagawa. So, yun yung nagiging, maaaring maging 40 beats per minute ka. Ayan, so the target heart rate zone is increasing your heart rate 50% to 85% of the maximum rate of your age. So, great enough to give your heart and the lungs a good workout. So, aim the 50 to 70% when you do the moderately intense activities such as the 70 to 85% when you do a vigorous activity. So, kung nakikita ninyo dyan, if you are... Yes, it's okay lang po. Yan. So, if you are aiming for to have a moderate so 50% to 70% lang po yung niyan. At kagaya nung nasa una or pangalawang slide natin kanina na ipinakita ko, it is yung ng normal, yung vigorous at saka yung moderate. So yan. Ayan, kung may stress, sabi ni Kuya Alexis, kung may stress at saka may anxiety ka daw kasi mabilis ang heartbeat mo, kaya mataas din daw yung ng heart rate mo. Yan. So, even yung mga nito, ito yung nagiging cause din. Yan, nabawa, medyo ka ng high blood. Ayan, mabilis din ang mo. Yan, mabilis. I don't think so. Pero parang ganun yung pag maano yung high blood, mabilis din ang tibok ng iyong puso. Yan. So, when it comes to resting heart rate, lower is better. Yan. When it comes daw sa resting heart rate, dapat daw ay yan, tama. Pag nagugulat din. Sometimes nga, di ba, pag naaano tayo, lalo na pag yung mabilisan na nagagawa natin yung ibang bagay na hindi natin kayang gawin in a normal way, di ba? Yan.
Okay, so it is usually means that your heart muscle is battery condition does not work, must work as hard. Sige, pakibasa nga Kuya ano habang mag-a-accept lang po ako. Madami nang tumunog eh. Wait lang, sino ang pwede mag-ano dito magbasa? Si Kuya John Paul. Kuya John Paul, nandiyan ka ba? Ay, hindi. I-admit ko pa lang pala siya. Sorry. Wait lang po. Kasi yung pala yung i-admit ko. Ano ba yan? Kasi naman. Sorry po, yung mga nag-raise ng hand pala nandito sa ilalim. Ate Christine Joy Pepito. Sila lang din naman ulit. Ate Jen, is it Psyche? Ate Jen, nandyan ka po ba? Ate Jen, wala. Sige. Hanap ako ng iba dito. Grabe naman to si LJ. Wala ka dyan. Sige, si Jude. Ay, natawag ko na ata si Kuya Jude kanina. Si Ate Marichuo, si Villia. Natawag ko na si Kuya Jude kanina. Si Ate Marichuo, gusto ko marinig ang boses. Si Ate... sige. Later, Ate Bernadette, ikaw next, ha? Ate Bernadette Bueno. How do I assess my fitness level? When it comes to resting heart rate, lower is better. It usually means your heart muscles is in better condition and must work as hard to maintain a steady beat. Studies have found that a higher resting rate is linked with lower physical fitness and higher blood pressure and body weight. Thank you po, Ate Marichu. Ayan. Sabi dito, it is usually means that the heart muscle is battery condition does not must work as hard to maintain the steady the beat. So, ang sabi dito, studies have found out that the higher, yung higher resting ng heart rate daw is linked with the lower physical fitness. Kung gaano yung kahina yung ng physical fitness mo, yun yung ng higher blood pressure sa iyong katawan. Kung sa bigat ng iyong ng katawan mo. So yun yung base lang yan sa study ha. Hindi ko alam kung totoo kung sa kasi hindi naman talaga gaya nga nang sabi ko hindi naman ako nag-gym. So I don't have any idea. Pero sabi dun sa study, so mag-base na lang tayo sa study. Kayo ba nag-gym? Wala kayo dyan. Yung iba, siguro, nag-gym. Pero yung iba, magaya ko hindi nag-gym. Ayan. So, how do I assess my fitness level? So, this is the target heart rate zone. Bukod sa nakakatamad, hindi natin yan kaya. Baka di kayanin ng katawan natin. Lala kung kagaya sa katawan ko. Actually, nag-gym. Pero naglalaro ako. Nagba-volleyball ako. May volleyball league kami sa teachers. Nagba-badminton ako. Pero yung gym, never. Nagta-table tennis ako. Ayan. At nagtuturo ako ng taekwondo. Yan. Hawak ko yung taekwondo sa school. So, ayan. Pero yung gym, never mind. Ayan. So, ito yung mga halimbawa ng target rate zone. So, nandiyan yung age. Nandiyan din yung target rate heart. Yan. Nandiyan yung target heart rate ng Wow, si Kuya Virgil. Talaga, ang galing naman. Actually, nung college days ko, taekwondo yung event ko. Ayan. Kasi ganun din yung kapatid ko. Ayan. Pero syempre, hindi naman na panlaban niya. Pang lang yun sa ng school, sa something like that lang. Anyway, go back to our topic. Ayan. So, what are the principles? So, this is an activity. I think galing naman ni Kuya. Numaban sila ng national. So, kami dito hanggang division lang. Nung grade 4 ang hawak ko, elementary ang hawak ko yung taekwondo. Nakapag-division kami. Tsaka pero never kami nag-national. Ang gagaling, mga private school ba naman ang kalaban? Diyos ko po. Yan. So what are the principles of exercise that I can use as my guide in my fitness plan? So yan yung very good ka Kuya Virgil Yan.
Yan. So, this is an activity 1. And of course, we have an activity 4. Isasend ko na lang po siguro ito sa Google Classroom natin. No? Ay, yan. Activity 3. And, yan. That is the end of our lesson for today. Actually, hindi naman tayo nag-overtime. Sakto lang naman tayo, di ba? 8:06. Ayan. So, if you have sige, picture muna tayo. If you have, if you have a questions, SS. Ang galing naman ni Kuya, ni Ate, ni Ate Kat. Go, Ate Kat. Overtime, grabe naman yan. Hindi naman. Okay lang yan. Sige, Kuya Vincent, do you have a questions? May questions ka, Kuya? Yes, ma'am, yung sa activity po nung, ma'am, activity sa 2. Kasi may nakalagay po kasi kayo doon na na missing po. Doon po sa sinagutan ko. Kayo po ba nagsulat nun, ma'am? Missing? Hindi, anak. Pag missing, ibig sabihin yun, mayroon ka mga na hindi nagawa. Siguro, ginamit mo kasi yung ng turn-in. Kaya, pero don't worry, I'm going to check na lang ulit. Ha? Sige po. Okay, ma'am. Sige yung nag-ask. Alexander. Sige po, Kuya. Okay, Alexander, do you have a question pa? Kainis naman to. Akala ko naman seryoso. Alam niyo kayo, ay nako. Yung galing ako sa sakit pero parang mabilis akong gagaling. Kainis. Akala ko naman seryoso yung tanong. Actually, galing ako sa sakit. Ang dami kaya pero after ko magkaano sa sakit, nag-seminar pa ako. O, saan kayo? Nag-seminar, and then after nung seminar, na-admit ako ulit. Saan ka pa? Ay, mag-aalaga sa akin. Talaga ba? O, wala naman tanong. Wala nang tanong. Sige, mag-screenshot na tayo ng Ate Joy. Pwede po mapasuyo, Ate Joy. Later pa, Ate, isasend ko. Ay, may na late. Wait lang. May na late po ng pasok. I-accept ko na lang para po may activities. Yung activities nyo, pwede po ba bukas ko na lang i-post? Sobrang overtime na ako ngayong araw. Ang dami kong pati sa schools. Kung nakikita nyo kanina, nag-ano pa ako ng LIS bago mag-start. Hindi ko alam. Nakikita niyo pala sa screen yung ginagawa ko. May inuutos kasi yung yung EPSA, supervisor. Grabe yung extend sa oras. Alam niyo ba, anong oras ako sa school? 8. Uwi ako ng 6. Tapos kaklase ako ng 7. Grabe kayo. Actually, mag-enroll pa ako ng LIS ngayon. So, ganun. Huwag namang hanggang 10. Tapos and then yan. Okay na ba, Ate Joy? Sige na po, mag-open cam na po kayong lahat para makatapos na tayo. Salamat po. Ako wag niyong ginagano. Ako yung bebe. Sana all may bebe. Ala, wag mo na kayong mag-message. Nakikita eh. Huwag mo na kayo mag-message. Nakikita kayo sa natin. Nasaan si Ate Joy? Ate Joy? Ate Girlie, na-picture na po ba? Salamat sa inyo. Kunin kasi ang message ng mga to. Ayan, okay na po. Okay. Ma'am, pa-accept po si Jamil sa main na kapag nag-left po kasi siya. Hala. Accept pa tayo. Wait lang. Sige, pagbigyan natin to. Accept natin ito. Tapos Ma'am, sa GC wala po. naman. Hindi po siya wala naman po. Hindi siya nakapag Sa GC, ma'am, nag-left siya. Okay po. Sige po. Sorry po, hindi ako masyado nakapag Ayan. Pwede na pong mag-leave yung iba. Pwede maiwan yung Adelaide. Wala, grabe naman maka-extend tong mga to.
Naka-open na ng palm. Okay na po ba? Okay na po. Ayaw na yung mag-si-Alice. Pwede mag-stay yung Adelaide. Mag-meeting tayo saglit. Sige po, ma'am. Namiss ko din naman kayo. Don't worry.